Good evening, magandang gabi sa inyong lahat. Muli. Ngayon ay magpapalit tayo ng oil ng kotse ni Mrs. si Impala. At siguro sinasabi nyo, ba't lakay, ba't gabi na? Hindi minsan ang tanong ko sa sarili ko eh. Kaya samahan nyo nilang ako. Ang mga ibang mga tao nagpapalit ng oil nila tuwing tagsibol or spring at saka yung taglagas. So bago dumating ang talagang napakalamig na panahon o winter. Dalawang beses yun sa isang taon at sapat na yun sa kanila. Ganun ako sa ibang mga kotse namin, kotse ng pamilya. Pero ang ibang kotse namin, dahil madalas ang takbo, minsan nga nag-aapat na beses sa isang taon magpalit. Pero bihira naman yon. Pero ang sinasabi ko sa inyo na hindi lahat ay nababagay sa isang schedule o panahon ng pagpapalit. May ibang sakyan, katulad ng isa namin sakyan dito na isang beses lang sa isang taon palitan ang kanyang oil at okay lang yun. Ang susundin nyo lang talaga ay yung una ay yung lakbay, ikalawa lang ay yung panahon. Kung hindi kayo pumapalo sa napakataas na kilometro, pagtakbo ng sakyan ng kilometro, kahit 1,000, hindi man lang pumapalo, o kahit 1,000 lang sa isang taon, hindi nyo kailangan palitan ng oil kagad in 3 months or 6 months. Maghintay kayo ng isang taon. For example, yung aming Caprice nung may mga nakaraang taon, hindi ko alam eksakto kung anong panahon yon, siguro panahon ng pandemya, na bihira siyang itakbo. So ang ginawa ko, hindi ko na pinalitan ng oil, naghintay ako ng isang taon. Yearly ang palitan pag ganun ang case. Alright, pisa na natin to at lalawig na naman tayo. Mainit na siguro itong kotse. Let's see. Alright, mag-umpisa na tayong magtanggal ng oil, mag-replace ng oil. Una natin gagawin ay, paano ko ba ito piplit? Mainit na yan. Oh, hey bud. Kita nyo yan, yung raccoon. Pag ganyan, pababayaan nyo na yan. Kulang naman yung pumapasin sa kanila eh. Alright. Tapos tingnan natin, buksan natin yung ilaw, yung ating trusted floodlight. Floodlight to kasi pina-flood niya ng ilaw ang lahat. Buksan mo lang itong cap, huwag naman iwan yung ganyan, nakaganyan lang. Tapos I would open that a little bit para pumasok yung hangin. Tapos pupunta tayo dito. Dala natin. Hindi nga pala ito yung aking sana walang problema to. Okay. Set up ko muna kayo ng maayos dahil napakababa ng lugar na to. Let's see. Okay. Kagandahan ng may coverall kayo, kahit may snow dito, ano lang ako, gumagapang lang, ayos na. Pero kailangan itong matagal sa mga nagba-vlog or nagbi-video sa sarili man nila or sa public, lagi nilang hindi mabilis ang trabaho dahil
dito sa mga to. Ngayon, ipakita ko yung mga gamit ko sa inyo. What? Nasaan yung aking... Sandali. Kinig niyo pa ba ako? Yung liabe ko kasi nawawala or hindi ko nadala. I think 15 million eh. Nasaan ba yun? Ito, 15. 15 millimeter. Yung hangin humahagupit na naman. Dahan-dahan. Ramdam ko yun. Okay, nakabalik na ako. Okay, good. 15 mil. Okay, righty tighty, lefty loosey. Kita nyo yun? I hope nakita nyo yun. Tapos, yan. Ikot pa. Yan. Atras ako ng konti kasi mag-shoot out yan. Tapos, umiikot ako. Lagay muna natin tong aking flashlight. Nasaan ba ang plug? Saan ba yung iyong? What? Nasaan yung magnet mo? Ha? What? Hindi magnet to? Hindi magnet yung lakay. Ang gagawin nyo dito, ang technique, teka, kita nyo ba? Importante to eh. Kailangan may turo ko to sa inyo. Kailangan may turo ko to sa inyo. Nasaan ba yun? Hirap ng walang hirap ng walang closer nga, closer. Bihira to eh. Ayan. Okay. Alright. Okay. Again, itong inyong oil pan, kailangan medyo abante. Tansyahan lang. Kasi pag ito under pressure, mag-shoot up. Mag-shoot out yan ng ganyan. Ngayon, tapos, ito, ang gagawin, habang iniikot ko to, pine-press down ko siya hanggang sa ready na. Ngayon, awkward yung aking dating eh. Tapos, pull ko, yon. You get that? Of course, sinamahan yung kamay ko, pero bilisan lang talaga. Bilisan lang siya. Okay? Bilisan lang siya. May kasabihan nga kami dito na sa mga nag-video para ipakita, laking palya, tinaabutan yung kanilang daliri. Pero kapag wala naman silang video, talagang gumagawa lang sila. Ay, nako. Perfecto. Tapos yung i-adjust nyo na. Ganyan, di ba? Okay. Ito yung old drain plug. Make sure hindi nyo mawala. At minsan may magnet siya dito. Pag may magnet, titingnan nyo ko yung contaminants, yung mga na-shred na mga little metallic na kinukuha nyo para hindi ma-prevent, para ma-prevent yung mag-circulate doon sa engine. Kasi nakaka-shave off ng engine. Wow. Harmful yung mga shave metal parts na yun eh. Kaya may ibang features ang oil drain plug, magnetic siya sa pagdaan ng mga shavings na yun, metallic shavings, galing mismo rin sa mga makina yun. And nakikip sila doon yung iba, hindi lahat, iba, nakakatulong. Okay, little bit helps, diba? At the same time, andyan pala kayo, iabanti ko to para yun namang oil filter matanggal ko. Kung hindi ako nagdadaldal, yun ang ginagawa ko na ngayon. Sandali lang.
Nandiyan pa ba kayo? Now, ngayon, may papakita ko sa inyo na marami dyan nagsasabi na ito yung aking oil filter. Pag sinabi nila na actually ang ganda pa nga nito, oh. It's gold, that's made in the US. That's actually it's a good oil filter. Kung nagdi-DIY kayo sa sakyan, go get the oil filter na the best that you can buy. Okay, this is one of the best. Binibili ko to ng bulto, isang dosena. I think back then isang dosena was about $90. So mura na yun, really. Isang dosena, can't go wrong with that, right? Kasi pag pupunta kayo sa mga shop, sa mga dealership, ang binibigay sa inyo ng mga ganito, not really that great. Importante rin kasi ito, mas mabigat siya, mas magandang quality. Yung bigat, you could tell na marami siyang mga filter film, mga filter dyan, mga filter materials para ma-filter ang mga contaminants. Ang ginagawa ng iba, hinihigpitan nila, di ba? Tapos para, I don't do that. Ito ang gamit kong pantanggal. Yung iba, may flyers. Yung iba, may mga some kind of grabbing hooking, grabbing thing. Pero ito, boom. Look at that. Tapos, lalagyan mo ng ratchet, di ba? Maybe this will ratchet lang. Ng 3/8 ratchet. Remind me na kumuha ng extension na hindi ganito kahaba. Okay? Oh, there you go again. Tinamaan ko na naman kayo. Napakahaba naman extension ko eh. Right dito. Come on. Pasok. What's going on? Okay, tanggalin ko. Ilalagay ko tong extension na to. Don't tell me hindi ka kasya. Don't give me a hard time. Okay. What's going on? Righty tighty, lefty loosey. There you go. There you go. Upsi, upsi. Oh. Tumutulo na. Nasa hangganan na. Atras ko muna kayo, ha? So I could move my little oil pan. And yan. Ganyan lang. Really hot. Normal lang yan. There, more room. Yan. Kung nakikita nyo lang yung tagiliran ng planggana eh talagang mainit itong oil na to. Kita nyo naman, kapapatay ko lang ng makina, di ba? Pero dahil itong hindi naman kakapalan itong gloves, pero okay lang. Iba hintayin yung bumagsak yung oil, matanggal lahat ng oil bago nyo i-loosen or tanggalin completely. Kasi mangyayari niyan, iba ginagawa nyo yung mga mabilisan sa mga shop, pero ako hinihintay ko. Tapos kasi pag ganyan, wala na, hawakan nyo, make sure pag committed na kayo na tanggalin, make sure hawakan nyo kasi once na bumagsak yan, mag-splash yan sa nyo, sa mukha nyo, sa damit nyo, sa ibabaw ng sa mga makina, sakyan, sa driveway. It's all over, it's a mess.
Dahil bukas yung ating oil cap at yung dipstick na pinakita ko sa inyo earlier sa taas doon sa ibabaw ng makina sa hood. Nung tinanggal natin yung drain plug, mabilis yung buhos ng oil. Ang combination ng mainit ng oil at yung biglang buhos ng oil na malakas, marami siyang natatanggal ng mga contaminants or yung mga sludge o yung mga nabuo ng oil at yung mga shavings ng mga makina sa loob, ng mga pistons at kung ano-ano, whatnot, di ba? Ngayon, ang pagkatapos nun, yung combination na yung mabuti yun ang dapat talaga. Isipin nyo yung matanda na addict sa mahjong na hindi tumitindig at eventually nagkaroon siya ng sakit sa bato. The whole reason kaya kailangan, di ba, pag umiihi tayo, babae man o lalaki, lalo na yung mga lalaki, I think I'm not a doctor, pero yung yung lakas ng stream ng ating pag-ihi, importante yun para madala kung ano yung mga namumuong sa loob ng ating pantog, di ba? Same idea rin dito, di ba? Mainit, malakas yung agos, dala mo yung contaminants nga. Hope that makes sense. Let's see. Okay. Alam niyo ginagawa ko ngayon? Nakahiga ako sa driveway. Ito na yung juniorita ko uli. Hi, baby girl. You wanna say hello to my camera? Hi, camera. Okay, that's my baby juniorita. Dali, anak. God bless you. My baby. Kamusta ang school? You good? Okay lang yung bus? Okay, go again. Di naman yung buhok mo, naka-cover. I love you. All right, I'll see you later, huh? Okay. Did you remind to make me coffee, honey? All right, thanks, anak. We'll talk later, huh? Okay. Okay na ba? All right, anong kasunod niyan, Lakay? Tama na kwentuhan. Anong kasunod niyan? Kasunod niyan, pupunasan nyo yan. Pero pag pinunasan nyo, makikita nyo pan-and-drip niyan. Ignore that. That's fine. This is pretty much done na for the next step, na sundin ang next step, which is ilagay nyo yung oil, drain plug at lagyan nyo ng panibagong oil filter. Now, kung titingnan nyo dito, okay, minsan naiwan yung gasket, yung parang tingga pero goma. Sa ating tingga ang tawag doon, di ba? Yung gasket. Naiwan dito sa brim na to. You have to look, make sure na i-check nyo yan. Kasi kung may naiwan, tapos naglagay kayo ng bagong filter, ang mangyayari niyan ay maglulusen yun. Hindi yung mahigpitan talaga. Eventually, pag nagdadrive kayo, yung mga tagtag, malulusen yun. At dito sa tagiliran, lalabas ang mga oil ninyo. Very bad. Very, very bad. Baka yun ang huling drive ninyo pag nagkataon dahil ang oil, once na tumakbo kayo ng walang oil, chances are, kailangan nyo ng bagong makina, which costs like thousands of dollars. Mahina ang 5,000. Okay? Just for that. Minsan talagang tinototol na yung sakyan pag gano'n. Diba? Kasi kadalasan, mas mahal pa yung makina at yung labor kaysa sa buong sasakyan. Kaya, be careful. Okay? In-encourage ko sa inyo, lalo na kayong mga kalalakihan and even mga kababaihan tulad ng ginagawa ko sa aking mga anak na matuto mag-aral ng mga maintenance ng sasakyan. Pero kailangan nyo rin, hindi lang basta matuto, kundi matuto muna kayo ng mga kaligtasan para sa sarili nyo, ikalwa, yung mga paraan para hindi nyo masira ang sasakyan ninyo. Kasi what's the whole point kung yun ang mangyayari, di ba? Kaya, make sure kita nyo to, kung gaano kalinis. Don't do what I do. Do what I say, not what I do. Huwag yung hawakan ng inyong kamay, laging protection. Kasi sabi nila nakaka-cancer daw ito sa skin eh. You know, what do I know?
Kung ano. Pero just to be sure, huwag kayong gumaya sa akin. Kita nyo to? Stainless, maganda. That means hindi na iwan yung gasket. Plus yung inyong pang oil, titingnan nyo nandun yung gasket. So just be sure. Just clean it up, make sure ng magandang absorbent towel pati ito. Tapos lagay nyo na yung inyong drain plug. Tapos noon, linisin nyo to, spray nyo ng kung meron kayo brake cleaner para naman malinis. Okay? Kasi it's good to practice that, di ba? Let's go. So next step. Let's go. Okay yung aking flashlight, no? Magnetic, Milwaukee. At papakita ko sa inyo. Let's go. Kung saan ako nakahiga. Yan ako nakahiga. Habang nagwo-work tayo dyan. Kaya advice ko sa inyo, go get a coverall. Go get a coverall. Oh. Hindi nyo lang kung gaano katagal kong setup yung angulo na yan. Okay. Alright. Focus. Anong gagawin natin? Una sa lahat, ilalagay natin yung drain plug. Okay? Okay. Yung drain plug natin, muna natin to a little bit. Dahil ito yung sinasabi ko sa inyo, just wipe it. Hindi mawawala yung patuloy na yan na tutulo. As fine, huwag mo nang hintayin kasi abutin kayo ng siyam-siyam. Ilagay nyo na. Ito may tingga ito. Yatawag na gasket. Palitan nyo rin yan. Ay best idea na every oil change. Palitan ninyo. May gasket to. Kikita nyo yan. Yun nandyan. Tingga. Now, importante na huwag nyong gagamitan ng power tools ito. Kamay lang. May nakita ako sa inyo na gumagawa power tools. Brrr! Oh my. Wag. Sisirain nyo yung inyong sasakyan. Okay? Hand tight. Tapos, turo ko sa inyo yung paghigpit niyan, ha? Bear with me. Kasi, nandito ako sa gitna. Dito ako higa ako sa yelo. Okay? Kita nyo ba? Yan lang best angulo ko eh. So, ang gawin ninyo, paikutin ninyo hanggang tumigil. Yang ibig sabihin nun, seated. Nakaupo na siya. Kumbaga nakasit na. Kasi, konting apply, wala na, hindi na naikot. This is very important na sasabihin ko sa inyo, ha? So once na ayaw nang umikot, ang gagawin nyo, iti-turn nyo siya pa rin. Make it snug. Anong snug? So ito yung inyong indication din. Pwedeng a quarter turn. Quarter turn meaning kapag inikot ko ito, inikot, at bumalik siya kung saan siya yung una kong nag-umpisang position, yun ang tinatawag na one turn. Don't do that. Okay? You only need maybe a quarter turn. Minsan feel lang yun eh. Hindi sinasabi ng mga mekaniko. Just feel it. Ngayon, seated na siya from seated. Ang gagawin ko, I'm just gonna push it. I'm gonna turn it again. Okay? Yun. That's actually not even a quarter turn. Okay na yan? I would say that's okay na yan. Okay? Tapos ang ginagawa ng iba, once na nagawa na nila yon, na apply force na tas biglang tumigil, they go back. Yung ganung ikot, tandaan nyo, wala pa yung quarter turn, ha? And then you make it snug again a little bit. There. That's good. No more. Huwag yun ang ikrak, okay? O iikot. Kasi ang tawag sa atin sa mga Pilipino lost thread, di ba? Yung lost thread, dito ang tawag ma-strip mo. May strip mo yung mga thread niya. And that's not good.
may pag-asa pang ma-fix yun, pero laking sakit ng ulo, kaya wag na. Okay, it's snug enough na hindi na yung tatanggal. Ngayon, let's go dito sa ating oil filter. Okay, kikita nyo yan, importante din to, itong oil filter. Make sure na wala niyang gasket nga dito. Linisin nyo. Okay, just it's a good habit. Kita nyo kung gano'n siya kakintab. Now, ito yung bago kong oil filter. This is made by Napa, pero talagang manufacturer nito is Wix. It's known, it's a US company. Okay, right there it says, not sure kung napofocus ito. Okay, but that's made in the USA. 7060 ang kanyang number pagdating sa Impala SS, 2008 till 2009. Okay, itong kanyang brim, itong kanyang goma, ito yung sasabi kong itim na to, ito yung titingnan ninyo na minsan dumidikit yung luma dun. Okay, ngayon, holding a metal na wala kayo talagang gloves na protection, really tagos sa buto ang lamig. Nilagyan ko to ng oil. Use oil or new oil, doesn't matter. Lagyan nyo ng oil pampadulas. Okay, at let's see, para make sure na hindi siya, kasi nailagay ko sa lupa may buhangin ako nung nilalagay, di ba? Should be fine. Now ito naman, once na kumagat siya, spin siya freely, di ba? Once na mag-spin siya freely, now make it snug. Okay, it's actually snug na. Tandaan nyo kung saan kayo huminto dito. Okay, ngayon pag pinaikot nyo to, same idea dito. Pag itong daliri ko, dito ako nag-umpisa pag ikot, at yung ikot na yun dito huminto, that's one full turn. I think that's too much. I would go half turn hanggang dito. So pag ito, nilagyan nila ng dot minsan yan once yung dot nandito, this is a quarter, this is half. Okay, tapos ito yung 3/4, tapos dito yung 1 full turn, di ba? So ang nangyayari lang talaga, mga hanggang dito, mula dito hanggang dito, tama na yon. Ngayon, kung dito nyo gustong mag-umpisa, pwede hanggang dito, that's quarter turn. Across, dulo to dulo, that's half turn, di ba? Kaya ang ginagawa ng iba, hinihigpitan ng kamay. Ako, I can do that too. Pero, nasaan yung aking panghigpit? Saan ko nilagay? Binalik ko ba ron? Sana pag binalik ko ba yung aking nasa na yon? Saan ko nilagay? I'm running out of. Okay, tinaandun yun. I actually do talk pag ako lang, kasi naman video ka ng video Saan mo nilagay yung cup? Teka, yung cup na nilagay mo ay hindi ba natatandaan? Hindi ba natatandaan? Nandito pa rin. Langya naman anak ng tupa. Yan ang dahilan kapag prioridad mo mag-video. Nakakalimot ka ng iyong routine. Okay, ito na ang hinahanap ko, panghigpit. Doon sa mga magsasabi na lakay gamitin mo lang yung kamay mo, kasi nakita ko sa mga eksperto, tama kayo dyan, ginagamit nila kung saan kayo komportable. There, righty tighty, lefty loosey.
Pag medyo hindi nyo lang kung paano paghigpit, hindi ito 100% pero 99% ganito ang kaso. Imagine nyo nagbubukas kayo ng garapon, di ba? Pagbukas ganyan, paghigpit ganyan, pagsara. So imagine nyo lang yon, medyo gamitin yung imahinasyon ninyo, i-upside down ninyo, di ba? So katulad yan, ano kung paghigpit yan, ito ay panluag, di ba? Ito yung paghigpit, tighty, lefty loosey. Kung talagang titingnan nyo sa ibabaw, yung shoulder ko hindi kasya. Okay, right, turo ko sa inyo saan tayo mag-umpisa. Ang guide natin, wag na ito yung guide natin, ang guide na lang natin na itong handle nitong ratchet. Pupunta siya dito, quarter turn. Okay, quarter turn dyan. Dito naman half turn, di ba? Tapos pag nakaikot siya pabalik, one turn yon. Ngayon gagawin natin, pay attention, umiikot na, that's quarter turn. Okay, should I go? I'll go a little bit further. That's about not quite half, di ba? Not quite half yon. Kasi mula dito hanggang doon quarter, nagawa natin yun. Mula dito hanggang doon quarter is half, di ba? Pero hindi ko umabot dito, hanggang dito lang ako. So that's about close to half. That's good. Snug siya, mas snug pa yan, mas mahigpit pa yan sa kamay, pero hindi super higpit na magkakaproblema kayo doon sa brim. Hindi talaga ma-fully crush yung inyong goma ron. So it's not enough protection pa rin yun. Kaya there you go, maayos na. There you go. All na lang ang kulang, pero as an added little habit ko ito na gawin, I just clean things here. Clean is nothing really I guess wala akong dalang Kleenex, napkin, towel, pwede na to. Just wag nyo lang spray sa mga goma parts, little bit of maayos. Okay, good, we're good. Always double check your job. Of course, lagi nating ilagay yung takip nitong ating brake cleaner. Brake cleaner nga pala sa mga nagdi-DIY. Don't buy isa-isang brake cleaner. Kung bumili kayo ng kasi $7 ang isa nito, $8, $12, diba? Bumili kayo sa mga local shop nyo, nag-offer sila, sabihin nyo, hey, bibili ako ng brake cleaner ninyo, magkano yung isang dosena, maybe you'll give me a discount. And usually they do. Kung hindi, look for another place. I buy this last time, isang dosena nito is $40. Not bad, di ba? They will usually sell this for $7 each or more, di ba? Hindi pa kasama yung tax. Kaya $40 plus tax is still good. I need to change my gloves kasi may ano na siya, may crack, may hiwa, and not good. Nalaglag yung takip. Okay. Ang susunod niya, maglalagay na tayo ng oil. Pretty much tapos na tayo dito sa ilalim, pero mamaya pag tinakbo na nalagyan natin ng oil at check natin yung engine for leaks, make sure na walang naglilik sa ilalim. I'm just cleaning up. Pakita ko sa inyo yung dumi ng oil. Ang bang oil nga para dito,
ay ilalagay ninyo sa isang jug o container, tapos dadalhin nyo sa mga tamang place para i-dump, no, para ibigay sa kanila para for collection. Ko-collect nila yan para sila na get rid of. Kukunin ko na yung camera at nang mapisahan natin yung paglalagay ng oil. Double check. Camera, altik. Flashlight. Regroup. Nalaglag yung mga mic ko. Nalaglag siya sa tripod. So let me just regroup. Okay. Restart the whole thing. Okay. Eto ulit tayo. Bibilisin na natin. Talaga bago kung mawalan man ako ng battery naman ang yung problema ko ngayon. I'll just put some caption or text para makita nyo. 50% battery na. Okay. Ito yung aking jug na paborito kasi dahil yung malaking makina ng Impala ni Mrs. yung SS 5.3 liter. Imagine that. Kailangan niya ng 6 quarts na oil. Ngayon, ang isang jug is 5 quarts. 5 quarts lang. Kaya kailangan ko ng isa. So ang ginagawa ng iba, pwede kong gawin, ilagay ko to, tapos ilagay kong ito. Susukatin ko. Hindi ako fan ng ganun eh. Ito, ilalagay kong buong 6 quarts ng oil. May indication to dito. Sa kaliwa ay 6 liters. Sa kanan ay quarts. Diba? Quarts tayo. Ilalagay ko siya sa tamang sukat, 6 quarts. At diretso ko na siyang ibubuhos sa makina. Walang problema. Tapos start ko yung kotse, make sure na walang leak. At yan. Kung pagkalagay ko muna, check ko yung level, which is talagang alam ko na 6 quarts na yon. Kaya hindi na kailangan din ng imbudo dahil ito ay mahaba yung kanyang nozzle, di ba? So, ayan na siya. Kaya kung kayo ay may mga truck or malaking mga V8 na kotse, ano ba yung bago dito? Makakatulong siguro to sa inyo. Isa pa, ano pa ba? Ito, rekomendado ko na kumuha kayo kung meron kayong uri, yung weight ng inyong oil. Kung meron kayo sa Costco, kumuha kayo kasi malaki matitipid ninyo. Ako ay dating Pennzoil ako. At mabuti, maganda yun, lalo na yung high mileage na merong pang treat ng oil gasket niya. Okay? Natitreat yung meaning, natitreat nung Pennzoil na yun. Meron sangkap yun, additives na nakakapagpa-rejuvenate ng goma ng oil seal. Oil seal ang tawag doon na kapag katagalan ng mga sakyan, alam niyo yung mga sakyan ninyo natulo yung oil niya sa floor, sa garage, sa driveway, yun ay indication na yung oil seal niyo worn out na. Ang gamot doon talaga, tanggalin nyo and palitan nyo ng bagong oil seal, which is about $10 or under $20 these days siguro, dahil sa mga mahal na mga bilihin na ngayon. Pero ang labor ng matagal kasi tatanggalin nyo pa kadalasan din ang makina, ang paghiwalay niyo yung transmission at makina. Doon tumatagal at dumabot ng ilang daang dolyar ang labor na lang. Minsan umabot ng 1,000 yung mahigit. Kaya for the $10 or under $20 na parts, labor nyo na ng mataas, di ba? Kaya ang solusyon doon minsan, humahanap sila ng pang-rejuvenate nga ng seal na yon. Kaya marami nang makikita sa crappy tires, sa Canadian tires, pero yung Pennzoil kabilang na yon, sa oil na yun may sangkap. Ito walang sangkap, pero that's fine, makakabili kayo ng separate na pang-rejuvenate nun. It doesn't work all the time, pero it's worth trying kumpara sa mag-spend kayo ng hundreds of dollars, di ba? Para ayusin yon. Minsan yung konting tulong lang sa mga additives is enough. Ito nga pala,
ang tip ko sa inyo, any jog, pag magtatakal kayo sideways, para hindi bumubulwak yung kasi ang kinon, di ba? Para hindi bumubulwak ang inyong. Pag ganyan ang lagay ninyo, bubulwak yan. Di ba? Pero pag ganito, kontrolado. Di ba? Kontrolado yan. Kasi yung hangin napasok pa rin doon. Alright? So, mas mataas ang, bubulwak pa rin siya. Pero hindi yung, pwede kong itaas ng ganyan para smooth. Di ba? Alright? Alam ko na malaki yung bibig nito, kaya pwede kong iganyan. Di ba? Pero pag yung mga nasa hood kayo, nagtatakal kayo ng washer, coolant, oil, it's good na ganito lagi ang lagay ninyo. I'm not gonna check it kasi alam ko na ito'y nagamit ko na noon. May konti itong bawas, so hindi to eksaktong 5 quarts. Pero mamaya titingnan natin at I like to leave it like that minsan and I do other things. Pero ngayon ang oras ko nandito sa camera sa inyo. Yan. Ito nga pala ay 5:30. 5:30 ang oil ng kotse namin. Sa inyo, yung mga bago, they're like 0.20. May 0.15 pa nga. Yun yung weight nila. Ibig sabihin, maninipis na yon. I'll give you an example. Ang oil na pwede kong gamitin sa Caprice is 10, weight 30, or 5 W30. Ngayon, dito yung titignan nyo. Again, Costco, recommend. Ito ay made by, ang manufacturer nito, itong mga to, ang sabi niya dito, Kirkland, di ba? Pero may nagmamanufacture nito talagang kumpanya. I forgot the name, pero kilala yun Yung mga, is that purple? Purple, teka, tingnan ko muna. Kasi malabong mata ko. Five, 6. There you go. That's a 6 quart. 6 quart. So,